po iti panangiwaragawag da. Pinangipalawag da kada tayo. Ken iti pinangipakaamuda, iti Diyos nga manakabalente amin. Ngay suda ito nga lawag. Gapo kadakwada, naamuan tayo, iti pudno, na Diyos nga manakabalente amin. Nga kasgagangay nga po na tayo, makit tayo itinaldaw-aldaw, dito nga lawag. Nga, hantayo amu, ngay isuna dito iti manakabalente amin. Sa katuroan lamang po dito natin na nalaman ang katotohanan na siya pala nitong katotohanan na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na naging langit siya, naging lupa, naging tao. Tatlo itinagbalinan na dito. Nga, dito siya no Diyos. Sige, tuloy ka lang. Kaya, namuan tayo dito yung sursuro na ni tipod nung nga tao, tipod nung nga Diyos, iso niya madan. Dito natin binabantog na si Ama Adan, ang tunay na Diyos, tunay na tao, tunay na Diyos. Bagamat maraming nakaalam, maraming ato tinakaamu buong mundo po na ang alam ay nagkasala sila. Oras tayo met namati tayo. Siyempre ako may narot itinangin pagkamu iti kinapudno. Di na matmati tayo latan. Nga, imbagada, nagpasol ni Adan ken Eva. Iso nga kasto iti kinarigat iti lubong. Di na matmati tayo latan, di ba? Pero, ngayon na, hindi na po. Kasi andito na po ang katuroang ito na nagliwanag, na nangipaliwanag na hindi po nagkasalang ating pinagmulan. Sapagkat ang dalawang tao na to, na si Ama Adan at saka si Eva, alam ng buong mundo na sila ay nagpamilya. Kasi kung hindi sila nagpamilya, hindi sila bumuo ng pamilya, walang tao dito sa mundo. Wala sana tayo dito. Kaya laking pasalamat natin dahil naliwanagan ang lahat na walang kasalanan ang ating pinagmulan. Kasi sila pong dalawa ang pinagmulan ng buhay. Simulain ng ating pinagmulan, Ama Adan at Ina Eva. Wala na pong iba. Dahil galing sa kanila ang ating buhay. Walang sino man nakapagbigay ng buhay ng tao, kundi sila lamang pong dalawa, Ama Adan at Ina Eva. Bagamat po maraming hindi naniniwala ang katuroang ito. Hindi po relihiyon nito. Ngunit, saklaw niya po lahat ng relihiyon ito. Gusto niya po lahat na kahit anong relihiyon, sakop niya lahat ito. Kahit anong sektang iyong pinasukan, sakop niya lahat ito. Kasi buong mundo ang katuroang ito. Katuroang iisang Diyos, langit, lupa, Adan po. Dito nyo lamang po maririnig ang ganitong paliwanag, ang ganitong katuroan. Na lagi namin sinasabi na hindi relihiyon ito. Kasi ang Diyos, hindi siya lumikha ng relihiyon. Hangan ang buwanga iti relihiyon, ken libro. Sino itinangbuanga iti relihiyon ken libro? Matatalinong tao. Ngayon ang tanong, iisang libro ang kanilang binabasa. Bakit hindi nagkakaintindihan? Diyos din ang kanilang pinag-uusapan dito. Kailangan sana nagkakaintindihan, nagkakaisa, kasi iisang libro. Pero bakit hindi sila nagkakaintindihan? May nagsabi na kami ang totoo. Kami ang totoo. Ganon ang kanilang sinasabi. Kailangan yan magkaisa sana. Pero hindi May nag-aaway pa na member. Nagsisiraan. Pero dito po sa katuroan namin, saklaw niya po lahat ang relihiyon, anong sekta ka man. Anong klase ka mang tao. Kasi para sa lahat po ang katuroang ito. Ang aming sinasabi dito at aming sinasambit
ay ang Diyos. Na ang kahulugan ng Diyos sa amin, liwanag, pag-ibig at buhay. Ngayon, maraming nagsasabi gawa ng mga kalamidad na nanguhukom na ang Diyos. Kagabi, sinabi ko sa post ko dun sa pastor din yung sa ko nasabi, bakit gano'n ang sinasabi ng mga tao, nanguhukom na ang Diyos, gawa ng mga ganitong nangyayari na. Ni kailanman hindi manghukom ang Diyos, sapagkat ang kahulugan sa amin sa motherland ang Diyos ay liwanag, pag-ibig at buhay. Wala po doon ang hukom, wala po doon ang buhay. Sabi kong gano'n. Ay wala po doon ang hukom, wala po doon ang patay. Kasi nga, liwanag, pag-ibig at buhay siya. Kaya po, baguhin niyo po yan na inyong sinasabi. Matakot kayo dahil kailanman hindi manghuhukom ang Diyos. Sino ang manghuhukom? Ikaw din mismo sa iyong sarili. Dahil sa hindi maling gawain, maling pag-uugali, kung ano-ano na lang ang iyong ginagawa na kung for you do, kung for you like. Kaya po, liniliwanag po namin na hindi po nanghuhukom ang Diyos namin. Kung sa inyo nanghuhukom, sa amin po hindi. Pag-ibig po siya. Bakit hindi nanghuhukom ang Diyos? Dahil, pag-ibig siya paano manghuhukom yan? Siya nitong anak tayo siya, anak tayo ng Diyos. Siya ang bumubuhay sa atin. Ang ating pinagmulan. Ano ang ating koneksyon sa Kanya? Ang koneksyon natin sa Kanya ay ang ating buhay. Maraming hindi nakakaalam nito, na ang koneksyon natin sa Diyos ay ang ating buhay. Na yung sabi ng pare, ang Diyos ay nasa sayo, nasa sa akin, nasa sa lahat. Pero hanggang dun lang, wala pong paliwanag. Dito po sa aming katuruan sa motherland, meron pong paliwanag yan. Na ang Diyos ay nasa sayo, nasa sa lahat. Ay ito pong buhay. Sapagkat ito po ang Diyos. Na kahit saan ka magpunta, kadwa-kadwang day ka. Anyaman aramidem, nasayat wenudakes, kadkadwang iti Diyos. Iso nga may ramraman, iti kinadakes, nga aramid tayo, iti Diyos. Apay. When anda tayo, iti Diyos Iso da ito biyag tayo. Nga hanggang mo iti tao, hanggang mo iti kaadwan. Dito lamang po sa aming katuruan, naming nalaman ito. Na ang Diyos ay ito pong buhay natin. Kaya hindi ka po makapagsinungaling, ano man ang iyong ginagawa, alam niya lang ta. Mabutit, maganda, ay mabutit masama, alam niya lang ta. Kaya hindi mo pagsisinungalingan ang Diyos. Na, adya ko natayo pa'y, agaramit ka dakes, iraman mo pa'y nga, amo ni ang Diyos. Hanggo'y naramit data ko. Iramraman tayo lata. Iti kinadakes na aramit tayo iti Diyos. O diba? Pero bakit? Hindi pa rin nga talaga iso naman. Karaman talaga isuna. Kasi nakanya tayo, dati makita yun sa nga Diyos diba? Karaman. Iso nga, awan lagta, iti maaramid na. Sumurot lagta, iti aramidin da iti nga bagi. Naturay tayo mga tao. Isursurot tayo. Diba? Lukong agsarita isuna nga, han mo arami din tadakes data, tapos sa anak ang may rama. Ngayon, hanmet nga rod, madimit nga rod nga, hanmet nga rod, agsarita tikas dyan, di ba? Kaya, Pwede nga nagsasarong talaga. Ha? Pwede nga talaga iso na nagsasarong. Madini iso na agsasaok na. Sumbatamit lang mo kayo. Nagsasarong ka. Agsasaok. Kasi siya, agsasao kasi adati bakit isuna. Nagsasarong. Sa uso na ha. Yung damagong nga ako. Marami dat saan. Sa uwa. Ipanunod na. Kanya nagkakunanan.
Saan? Paramedic na Ay, ba't yung nagawa adik, isa di ko na nangarong niya. At iti good and bad, di satanas, kuna na nga iti kaliwa. Tapos iti kanan, iso ti Diyos, kuna na, ayan ti Diyos, kuna na. Iso di agin innagaw. Da, nga, ore kaya ti Diyos, iti nasaya awi din tumit di satanas kunada, iti dakes. Ngayon, dito po sa katuruan ito, ang satanas sa atin ay yung maruming kaisipan. Ang sa amin dito, hindi po yung ay sa bagay, tao rin yun eh. Di ba? Yun na naman ang question. Tao pa rin yun. Na nag-iisip kasi ng kasamaan. Ha? Pimayag isuna, isungat mo kayong metlaing nga nangaramid. Iti good and bad. Ano yun? Di ama ako na naaramid ko sa amin, nagbasulan ko na. Sa bagay ko na ni Ama, naaramid ko amin nga nagbasulan. When at tabiyag isuna eh. Pagbasulan. When at tabiyag isuna eh. Di ba? Yung bagi ni Ama as na Ama tanaw, sikit biyag isuna, di ba? Ang hirap naman kasi yung gano'n. Dito ka, dito ko. Ay, sumursurot lang ka. Tatakan nga tayo ito Diyos. Ganyan. Kaya, ang kainaman lang po dito sa ating katuruan, yung alam mo na masama, bigla na lang na, yung kahit gusto mong gawin, bigla na lang na igawin na ka. Kasi alam mo, ang katuruan ito eh. Ipapanunod na. Ipapanunod na. Na mag-date na kami marami din. Tapos nun, data yung anak na kithan nga makaaramid ipagpasulan. So, nagpintas na unay na ito. Kat po na ni Ama, nga hantay kalipatan, 3 personas ang pagbibiyagan tayo, langit, daga-adan, Ama-adan. Sapagkat ito po ang magliligtas sa atin. Pagdating ng araw, pagdating ng ganitong buwan. Kundi sabi niya, lagi niyang pinapaalala sa atin noon na mag-aral. Mag-aral mabuti ng katuruan ito. Isipin, amirisin, dagiti amin nga, nangigan tayo kenkwana. Kasi hanga para kenkwana, kundi para ka tayo. Doon na tayo kaya tanggapin tayo dito yung susuro. Iti pa awat mo iti dito yung susuro. Kasapulan niya, i-share din natin sa lahat. Ganito, yung ginagawa natin na ganito, sa pagla-live natin, kaya na-share natin. Kaya manangasi nga Diyos na babawasan ang ating kasalanan. So, kanya lang, kung hindi ka naman, mag-absent ka naman ng Sabado o di kay Linggo, hindi ka rin makapagbabawas ng kasalanan. Kundi madadagdagan pa. Oo Oo naman kasi nga yung pag-share mo dito eh. Sa bagay, kung na-share mo naman sa labas, pero yung sabi ni Brother Cario, na mas mabuti na nandito ka ng araw ng Sabado at Linggo. Yung bendisyon, kompleto, nakapahinga pa ang yung biyag kinbagi. Di ba? Kahit na gusto mo maghanap pera ng Sabado Linggo, oo nga, kumita ka nga ng malaki. Kung hindi ka naman hamit nga nakapahinga, nakarest na itabag biyag kinbagi, hindi useless din. Kumita ka nga, nakabili ka ng masarap na pagkain, ayaw naman biyag kinbagi, kaya napagod. Wala rin silbi, hindi ba? So, rami din tayo, kabailan tayo kapsat nga. Tuwing Sabado Linggo, andito tayo na magkakapatid upang sa ganun, magtulong-tulungan na makapag-share. Bawat isa sa atin, may share natin ang katuruan ito. Kaya, napintas na unay, itintay yung panagadan. Ay hanggayang na panagadan dito. Katin tayo di adalin, talagpasan iti panagadalin. Iti yung una ng panawinin. Panawinin iti tayo nga panagpaliwanag. Hindi ba? So, ang katuruan ito ng Motherland, na lagi kong sinasabi, 2 araw ang aming pag-share dito. Upang sa ganon, marami pong makaalam ng katuruan ito.
Buong mundo po ang katurong ito. Hindi lang po para sa amin ito. Kung gugustuhin nyo, di para sa inyo. Kung ayaw nyo, di para sa amin. Ganun lang. Pero hindi po namin iimot ito kasi libre po ito na natanggap namin na narinig. Kaya libre po namin na ipamahagi. Wala po siyang love offering dito. Love po ng mga magkakapatid ang meron dito. Wala po yung basket po dito na ano. So, kakanta na po ako. Naku, direct. Udlo ang